Naana punta mag-discuss o quantitative research. Isa ka part na pod sa quantitative research ang ato ang i-discuss karon kay para makumpleto na jud nato ning tanan. So karon ato ang i-discuss kung unsaon pagbuo sa definition of terms kay daghan po baya og style and definition of terms pero kung unsay importante nga dapat na. Sa definition of terms, before ta mag-discuss og so good about definition of terms, ato asang i-review unsa na ang ato ang nahuman sa research before ta magsugod og buhat sa tong definition of terms. Syempre, before ta makabuhat sa tong definition of terms, expected nga naa na jud tay research introduction sa chapter 1, then naa na po tay research objectives, naana po tayo research hypothesis, naana po tayo kinatas-i nga review of related literature. Kung kaning tanan, wala pa mo kabalo kung unsaon ni pagbuhat ani nga mga parts na atay video na ani nga nabuhat. So pwede na ninyo siya tan-awon para mas masabtan ninyo kung unsa dapat ang naasulod ani nga mga parte sa quantitative research. Paghuman sa review of related literature, dapat naan na tayo theoretical framework. Human sa theoretical framework is ang conceptual framework. O syempre, kung naan tayo conceptual framework, dapat naan na po tayo conceptual paradigm. Musunod sa conceptual paradigm, ang significance of the study, tapos sunod na dayon din ha ang definition of terms. For the information of everyone, daghan tag klase-klase nga klase-klase nga style sa pagbuhat sa definition of terms. Pero ang akong itudlo sa inyo karon is ang pinaka-importante nga naa dinha dapat sa definition of terms. So importante nga ma-define nato ang mga importante nga words nga naa dinha sa inyong research. Unsa man na siya ato ang tan-awon ang conceptual paradigm. So need ninyo ma-discuss, pinaka-importante, need ninyo ma-define ang inyong independent variable o ang inyong dependent variable. Kani siya o kani siya. Naiuban niya mga pattern sa definition of terms nga ginaapil nila o defined ang indicators. Kani siya. So, pag human nimo og define sa imong variable, isunod dayon nimo ang iyang mga indicators. Pagkahuman dependent variable, isunod dayon nimo sa ang iyahang indicators. So unsa dapat ang pagka-define ani? Need ba nato siya i-define nga gamit ang dictionary or gamit ang maskin unsa nga pagka-define. So ingon ani ni siya. So for example, sa peer support, this is the independent variable sa kaning na study. Gidefine niya, ang tawag ani is conceptual definition. Unsay buot pasabot sa conceptual definition? Conceptual definition mauni ang pagka-define sa mga author ani nga variable or pwede pud ta gani mo gamit sa dictionary pero mas maayo kung ang ato ang conceptual definition sa ato ang research kay nay author parehas ani niya. So kani siya nga author atong 2007 at 2007 gidefine niya ang peer support og ingon ani. So mao ni siya ang iyang definition aning peer support. Now, pagkahuman nimo og defined ana, musunod din ha ang operational nga definition. Now, unsay buot pasabot sa operational definition? Nganong moingon kag in this study, it indicates that peer pressure support can be gauged through appraisal. Anong ingon ana man? Tungod kay ang operational definition is ang imuhang kaugalingong pag-define ana nga term
sa imuhang study. Ang buot pasabot, ikaw mismo as researcher ang nag-define ana sa imuhang research. Sunod, kung muanhita sa dependent variable, so school culture. Si school culture ang dependent variable. Kung ato ang tan-awon na ana pud siya conceptual definition. So unsa ganitong conceptual definition? Mauni ang mga definition nga gibuhat sa usa ka researcher, kanang usa ka researcher or kanang mga unsaon nato pag-define jud ni siya dili base sa ato ang study. So naara siya. So this is a conceptual definition of school culture. So mao ni siya ang author ani nga definition. So siya ang author. Siya ang nag-ingon ana nga mauna pagka-define sa school culture. Pagkahuman ni mo define sa school culture, musunod na pod ang imong kaugalingong definition sa school culture or sa term sa imong independent variable nga imuhang kaugalingon as researcher. Ang tawag ana operational definition. So sa kani siya nga sample sa iyahang school culture, ang iyahang operational definition kay in this study it indicates that school culture can be defined as task, process, and relationship. So again, ako ang ipahibalo sa inyo ha, nga naay uban nga pattern sa definition of terms nga dili lang ang variable gi-define. Naapoy uban nga pagkahuman sa peer support mao ni ang independent variable, gisunod pod nila dinha og define ang indicators. Pero again, mao gihapon to ang sundon. Maskin pag indicators lang siya, dapat naa siya conceptual definition o operational definition. Again, unsa tong conceptual definition? Ang conceptual definition mauto siya ang definition ana nga variable or ana nga indicator sa usa ka author. While ang operational definition kani siya is ang kaugalingon nimong definition isip researcher nga nag-research ana nga variable or ana nga indicator. Unta naamoy nasabtan unsaon pagbuhat sa definition of terms. O dili nato kalimtan nga ang pagbuhat sa definition of terms dapat naay conceptual definition o ang ikaduha naay operational definition. Kung kamo na ay mga pangutana regarding sa unsaon pagbuhat ang definition of terms or naa pa mo'y gikalibugan or naa pa mo'y mga pangutana sa lain-lain parte sa quantitative research, pwede mag-comment sa comment box o pwede po ninyo i-check ang description box ani nga video kay naa ko'y ibutang nga link dito sample sa definition of terms. So mao lang to karong adlaw ug daghang salamat.